Ngayon nga ay araw ng Miyerkules makatapos ang piyesta dito sa amin. Ay ngayon nga ang araw ng pagliligpit namin ng mga kasangkapan dito sa aming bahay. Dahil nga po katatapos lamang ng piyesta ay ito nga yung mga naging hugasin namin. Unti-unti ko nang inaayos ang mga napaggamitan nga nung kaarawan ng kapistahan. Ay kung di nyo nga natatanong itong mga inaayos kong ito hiniram ko lang kay nanay. Kaya nga ito ay inaayos ko na para maisauli na at mabawasan na ang mga tambak nga rito sa aming tahanan. Inunti-unti ko na nga din yung mga ilang sarili kong gamit para nga maitabi ko na sa tabihan. Ay talagang tuwing piyesta nga ay talagang nga naman nalalabas ang mga ituan eh. Tuwing may okasyon nga lamang nakikita rin. At syempre, bago nga ang lahat, si Boss Da nga riyan ay nagluto din po ng chili garlic para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Dati nga nagpapa-order kami nito kaso nga lang hindi nga po namin kaintindi ng deliver kaya nga po nagtigil na kami. Sabi ko nga pansarili na lamang ang kanyang gawain at wag na nga po kami magnegosyo ng ganito. Kung i-display naman sa tindahan, delikado naman at baka mabasag dahil nga po panay product ang nandito sa amin. At syempre, habang si Boss Da nga po ay nagluluto rin, ako naman ay nag-aayos ng aming tindahan at nakatao rin. Pagka nga lang si Boss Da ay may ginagawa, tsaka nga lang po ako tumatao rito. Siya talaga ang tunay na nagtatao rito sa tindahan namin dahil siya nga po ang namimili. Kaya siya po may kabisado ng mga presyo namin. Ay talagang mabili talaga ang tindahan kapag nga po nasa ayos ang mga paninda. Bukod-bukod nga riyan ang mga tinapay, bukod ang chichirya, bukod ang candy, at bukod po ang mga alak, sabon at shampoo. Talagang naisasaayos ko nga ang aming tindahan para nga po madaling mahanap ang item kung saan nga kukuhanin. Ay bukod nga kasi sa akin at sa asawa ko ay tumatao rin minsan dito ang aking panganay na anak. Simula nga nang siya ay matutong magkwenta ay talagang nga namang hindi na rin siya nakakaligtasan eh. Ginagawa na rin siya naming tindera dito minsan pagka kami mag-asawa ay may lakad. Ay kaso nga lamang katulad ng padalahan hindi nga namin inaasa sa kanya dahil baka nga po ito ay maloko ng mga manloloko. Ay isang beses nga ay siya ang tao ay may nagbayad po ng pera na may tapan eh. Nakakaawa naman ang anak ko at sabi ko nga ay sa susunod mag-check ka naman ng pera. Kasi nga minsan di talaga naiiwasan yung mga customer talaga nga namang alam ng sira ay ibibili pa. Alam ng hindi na pwede ay ibabayad pa. Ganyan ang nangyari sa anak ko noong nakakaraan at kung mapapansin nga ninyo ay siya nga po ay katukatulong ko na riyan sa gawain. Ang anak ko nga ay talagang napakasipag kung di nyo nga natatanong ito po ay hindi pala gala talaga. Gagala lamang nga ito pagka gusto niyang ilabas ang kanyang alagang aso. At syempre eto nga po siya nililinis nga po yung tapete na ginamit nga po nung kapistahan at itatabi na nga daw po nila na maglola. Sila nga maglola riyan na nagtulong sa pag-aayos ng aming tahanan makatapos nga ang kapistahan. Nang bigla dumating ang aking kaibigan na dinala nga itong pasalubong ng isa pa naming kaibigan. At syempre, ito nga po yung maglola talaga nga namang angat ng mga gamit habang yung isa nga po ay naggagamit ng vacuum para mas mapabilis ang kanilang paglilinis. Ay kung di nyo nga natatanong, maraming ang alam na gawa nitong anak ko. Akala nyo laang siya ay panay cellphone. Pero marami po yung alam na gawain katulad ng paglilinis ng bahay, paglalaba, marunong rin po yung maglaba ng kanyang damit. Kaso nga lang, hindi ko iniyaasa sa kanya at nakakaawa naman. Lalo na nga pagka ito'y naorasan, talaga nga namang ganito nga itong kasipag. Pati nga po mga gamit namin kanyang inaayos pagka nga po ito'y nahipanan Pero sa totoo lang po, ang akin pong anak ay maraming pong alam na trabaho. Hindi nga po pwede sa akin ang tatamad-damad dahil nga po sabi ko kami iilan lang dito sa bahay, dapat nagtutulong-tulong sa gawain para hindi hirap ang bawat isa. Kwento ko nga lang po sa inyo at na-share nga po ang aking anakan Pasensya na kayo, hindi na nga naging Mama Men's Vlog. At syempre, pagkatapos nga po ng piyesta, talaga nga namang alam na dis ang ulam. Panay ininit. At mabuti nga po at may natira pa sa amin, kaya nga po may ulam pa rin kami hanggang ngayon At syempre ako nga po riyan nag-check na rin ang aming pera para nga po kinabukasan mamimili na lamang kami. Ay ang una nga pong naubos sa amin panay alak dahil nga talagang pagka-okasyon marami nga po nagiinom. Nang matapos nga siyang mag-init, sabi nga niya ako'y kumain na nang kami ay makaraos-raos na sa gawain. At pagkatapos nga noon nagdala na rin kami ng mga gamit na isasauli nga po sa kabila sa Barangay Kasili sa may amin. At naihanda na nga po rito ni Boss Da ang aming sasakyan papunta nga sa Kasili. Kung di nyo nga natatanong nagmumotor pa nga kami papuntang Kasili at medyo malayo-layo rin naman kung lalakarin nga.
Ito nga yung view rito sa may daan sa amin bago nga po makarating sa Kasili. At ito nga po pala yung paggagawaan nga ng windmill. Kaya kung mapapansin nga ninyo ay malinis nga po ang bundok. Ay naisipan ko nga lang mag-video riyan dahil nga po ako po ay nagbablog na. Magbablog na nga lang ako ng pang-araw-araw kong gawain para nga hindi tayo nawawala ng vlogan eh. Hindi yung panay-gala lamang ang aking pinagagagawa. Nagmumukha tuloy ako mayaman sa kagagala. Kaya eto, ipapakita ko nga sa inyo simula ngayon ang aking pang-araw-araw na gawain ko. Ano nga bang ginagawa ni Mama Mens pagka walang galaan eh. At syempre, mawawala ba naman ang pagkakape nga dito sa amin? Ay ganito nga ako tuwing uuwi rito sa Barangay Kasili, kundi magkape, ay kumain, magpapa kung ano luto ni nanay. At syempre, eto na nga pala si nanay at namili pala siya ng kanyang paninda. Ay sana all, kami kaya kailan mamimili? Ay hindi pa nga namin maintindihan pamimili dahil nga napakarami nga namin gawain. Kung di nyo nga natatanong, ay si nanay nga ay nagtindahan gawa ko. At sabi ko nga nanay, magtindahan ka na lang kung ikaw'y walang magawa. Siya raw kasi nalulungkot at wala siya mapaggagawa. Ay laging ang hinihiram yung anak ko. Ay simula na magkatindahan, ayun, anak ko na namamapak ng kanyang paninda. At syempre, nagyaya nga po ko riyan papuntang Pretil para nga po silipin ang sunset. Ay nga so lamang ay natatakluban pala naman ang ulap ang sunset kaya nga hindi ko siya nakasilayan ani. At syempre may nakita nga po ako ritong sticker na nakadikit nga habang ako nga ay nakatambay rito. At syempre bago ko nga ipakita sa inyo ay nakakita nga ako rito ng bangka na paalis. Sana all may sariling bangka. At shout out po kay Stepping Carry 2.0. Maitrengang ma-search mamaya ayan at ma-follow na rin nanit. Nakakatuwa naman nakadikit pa sa aming barangay. At syempre kami nga rin po ay uuwi na rin para makapagbukas ulit ng aming tindahan at nagsauli nga lang po kami ng gamit. Ito nga po yung bahay namin dito sa Kasili at ako nga po yung nagpaalam na at shout out po kay Kuya Pago ng Barangay Kasili. At nandito na ulit tayo sa Subay at yun lamang po. Salamat!